Sa gitna ng abalang kalsada ng San Marcelino Street, Ermita, kahit alas 8 na ng gabi, nanatiling mabagal ang daloy ng trapiko. Ang dahilan, isang babaeng tila nawawala sa sarili ang pasuray-suray na naglalakad sa gitna ng daan. Hindi alintana ang malalakas na busina at sigaw ng mga driver, patuloy lamang siya sa kanyang paglalakad, tila bingi sa ingay ng paligid. Miss, ano ba? Gusto mo bang masagasaan? Kapag nangyari yan, kami pa ang mapapahamak, sigaw ng isang driver, puno ng pagkabahala at inis. Napansin ng driver ni Alejandro, si Mang Fernando, ang kakaibang kilos ng babae. Sir, mukhang lasing ang babaeng yan, bulong niya kay Alejandro, habang patuloy na tumititig sa dalaga. Hindi na nakatiis si Alejandro at bumaba ng kanyang sasakyan. Sir Alejandro, huwag na kayong makialam, paalala ni Mang Fernando. Nako, baka mapahamak pa tayo. Dati na akong nagtrabaho sa isang amo na mahilig sumaklolo sa mga ganitong sitwasyon. Ayun, napangasawa niya ang babaeng tinulungan niya. Mawawalan na naman ako ng trabaho. Ngunit hindi pinansin ni Alejandro ang babala. Mabilis niyang nilapitan ang dalaga, na tila hindi alintana ang panganib ng kalsada. Miss, ano ba ang ginagawa mo? Gusto mo bang magpakamatay? Tanong niya, puno ng galit at pag-aalala. Isang driver ang sumigaw mula sa kanyang bintana, "Shota mo ba yan? Kunin mo na nga, lasing yata eh." Hindi ko siya kilala, sagot ni Alejandro, habang pilit na hinayla ang babae palayo sa gitna ng kalsada. Ano ba? Sino ka para makialam sa akin? Sigaw ng babae, sabay tulak sa dibdib ni Alejandro. Galit na galit ako sa mundo. Kaya ako naglasing dahil sawa na ako sa mga boss kong walang kwenta. Teka, kaya ka ba nandito para magpakamatay? Hindi mo ba naiisip kung anong mangyayari kung masagasaan ka? Hindi lang buhay mo ang mawawala, kundi pati ang katahimikan ng mga taong mapapahamak dahil sa'yo, sermon ni Alejandro, habang hawak pa rin ang palso ng dalaga. Ang mga mata ng babae ay unti-unting napuno ng luha. Bakit ba? Wala namang nakakaintindi sa akin. Wala na akong pakialam. Ngunit sa kabila ng kanyang galit at lungkot, naramdaman niya ang tunay na malasakit sa mga salita ni Alejandro. Sa gabing iyon, sa kabila ng ingay ng kalsada, isang estranghero ang nagbigay ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Teka, sino ka ba? Bitawan mo nga ako, galit na sigaw ng babae habang nagpupumiglas upang makawala sa pagkakahawak niya. Ngunit sa halip na bitawan, mas hinigpitan pa ni Alejandro ang kanyang kapit. Matatag ang kanyang mga hakbang habang dahan-daang hinayla ang dalaga papunta sa gilid ng kalsada. Sa wakas, unti-unting bumilis ang daloy ng trapiko, at nagsiyalisan ang mga sasakyang kanina pa naipit sa lugar. Pakialamero ka, bulyo ng babae, halatang lasing, habang papalapit ito sa kanya na tila may balak. Sa di kalayuan, tahimik na nakamasid si Mang Fernando ngunit hindi napigilan ang magkomento. Nako, sir. Kita ko na ang ganitong eksena, sigaw nito. Hahablutin niya ang suit jacket mo, tapos susubsob yan sa katawan mo. At ang malala, baka susukan ka pa. Napailing si Alejandro sa narinig ngunit hindi niya maitatanggi na mukhang ganoon na nga ang mangyayari. Nang halos abot kamay na ng babae ang kanyang suit jacket, mabilis siyang umiwas. Dahil dito, nawalan ng balanse ang dalaga at napasubsob sa malamig na sementadong kalsada. Aray, sigaw ng babae habang gumugulong sa sahig. Sa halip na mag-alala, hindi napigilan ni Mang Fernando ang tumawa ng malakas. Mang Fernando, huwag naman ganyan, saway ni Alejandro, sabay kamot sa kilay. Kawawa naman siya. Aba, sir, hindi ko naman siya pinagtatawanan ng masama, pero nakita ko na kasi ang ganitong eksena dati. Alam mo, sir, nasa iyo ang desisyon. Kung tulungan mo yan, baka siya pa ang makatuluyan mo. Pero isipin mo muna kung gusto mo ba ng ganyang klaseng babae. Tapos, baka paggising niyan bukas, ikaw pa ang pagbintangan na may ginawa ka sa kanya, ani Mang Fernando habang umiiling-iling. Napabuntong hininga si Alejandro. Grabe ka naman, Mang Fernando. Paano kung may masamang mangyari sa kanya dito? Malapit pa naman sa bar, baka may mapagsamantalahan sa kanya. Sige na, tulungan mo ako. Iuuwi ko na lang siya sa bahay. Nako, bahala ka, Sir Alejandro. Pero tandaan mo, binalaan kita. Baka mamaya, mawalan na naman ako ng trabaho dahil dyan, sabi ni Mang Fernando habang patuloy sa pag-iling. Promise, hindi mangyayari yan.
Kung sakali, ililipat kita sa kakilala ko, sagot ni Alejandro na may ngiti sa labi. Walang pag-aalinlangan, binuhat nila ang babae na ngayon ay halos hindi na makatayo sa sobrang kalasingan. Napansin ni Alejandro ang dumi ng damit nito kaya naisip niyang dalhin ito sa kanilang mansyon upang maasikaso ng mga kasambahay. Pagkalipas ng kalahating oras, narating nila ang mansyon. Oh, Mang Fernando, kita mo. Hindi magkakatotoo ang hula mo. Dito ko siya dinala sa mansyon, kaya malabo na makatuluyan ko siya, biro ni Alejandro. Sana nga, sir. Sige, mauna na ako, sagot ni Mang Fernando bago bumaba ng sasakyan. Si Alejandro naman ang nagmaneho papasok sa mansyon. Binuhat niya ang babae papasok sa bahay, kung saan agad siyang sinalubong ng kanyang ina. O anak, Alejandro, sino naman ang babaeng iyan? At bakit siya ganyan karungis? Tanong ng kanyang ina, halatang nag-aalala habang tinitingnan ng dalagang nakahandusay sa sopa. Ma, naawa lang ako sa kanya kaya dinala ko siya rito. Nakita ko siya sa ermita, nasa gilid ng kalsada at muntik ng masagasaan. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya, pero halatang kailangan niya ng tulong, mahinahong sagot ni Alejandro habang inayos ang buhok ng dalaga. Biglang sumingit si Diego, ang bunsong kapatid ni Alejandro, na may kagalakang sumigaw, "Kuya. Sa kumpanya ninyo ni Daddy siya nagtatrabaho. Nakita ko na siya roon dati." "Talaga, kuya. Ang ganda niya," dagdag pa ni Isabela, ang 7 taong gulang nilang kapatid na babae, na nakasuot pa ng damit pang prinsesa. "Siya na ba ang magiging ate namin?" tanong nito habang nakangiti at tumatakbo papunta sa sopa. Napangiti si Alejandro at kinarga ang bunsong kapatid. "Hindi, Isabela. Hindi ko pa nga siya kilala," sagot niya bago ibinaba ang bata. Agad namang lumapit si Isabela sa dalaga at sinuri ito. Samantala, kinuha ng kanilang ina ang ID na suot ng babae. "Oo nga, anak, mukhang empleyado nga siya sa kumpanya ninyo. Pero bakit kaya siya napunta sa ganoong sitwasyon?" tanong ng kanyang ina habang iniisip ang posibleng dahilan. Tumango si Alejandro at saglit na nag-isip. "Ma, baka kailangan niya ng pahinga. Ilalagay ko muna siya sa isa sa mga guest room para makapagpahinga ng maayos." "Bahala ka na, anak. Pero tandaan mo, alagaan mo siya ng maayos. Mukhang marami siyang pinagdadaanan," sagot ng kanyang ina na puno ng malasakit. Binuhat muli ni Alejandro ang dalaga, ngunit sa halip na dalhin ito diretso sa kama, dinala niya ito sa banyo. Maingat niyang inilapag ang babae sa gilid ng bathtub at binuksan ang tubig upang ipaghanda ito ng paliligo. Tinawag din niya ang isa sa kanilang kasambahay upang tumulong. Habang inaayos ang dalaga, napansin ni Alejandro ang kanyang natural na kulot na buhok na lampas balikat. Napabuntong hininga siya at napangiti. "Akala mo kanina, maiisahan mo ako ng suka, ha? Ayan tuloy, puro gasgas ang mukha mo," biro niya habang hinawi ang buhok ng babae mula sa mukha nito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang hinawakan ng babae ang kanyang jacket at mahigpit na hinayla ito. Napasubsob ang mukha ni Alejandro sa balikat ng dalaga, at bago pa siya makaiwas, doon na siya sinukahan. Grabe naman, napasigaw si Alejandro habang pilit na iniiwas ang sarili. Sa kabila ng sitwasyon, hindi niya maiwasang matawa sa nangyari. "Ah, ano ba yan? Sinukahan mo pa ako." Napaatras si Alejandro habang pilit na nililinis ang sarili. Naiwan ang dalaga na patuloy pa rin sa pagsusuka, tila walang katapusan. Grabe naman siya. Gaano karami ba ang kinain niya? Parang walang nauubos, bulong niya sa sarili habang naglalakad papunta sa kanyang kwarto, halatang iritado ngunit hindi maitatanggi ang bahagyang awa sa dalaga. Kinabukasan, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa dalaga, 2 cute na bata ang nakatunghay sa kanya habang siya'y natutulog. Napabalikwas siya, halatang naguguluhan. "Sino kayo? Nasaan ako?" sunod-sunod niyang tanong habang pilit na inaalala ang mga nangyari. "Hello po, kamusta na po ang pakiramdam mo?" tanong ng batang babae na si Elda, puno ng ngiti sa mukha. "Ate, sigurado akong masakit ang ulo mo kasi uminom ka ng alak kagabi. Ganyan din si Kuya Alejandro noon, di ba, Kuya Diego?" sabat ni Isabela, sabay tingin sa kanyang kuya. "Ah, medyo masakit nga ang ulo ko," sagot ng dalaga habang hawak ang noo. Sinulyapan niya ang paligid, pilit na iniintindi kung nasaan siya. "Siya nga pala, mga bata, kayo ba ang tumulong sa akin?" "Wala akong maalala," tanong niya,
halatang naguguluhan pa rin. Hindi sila. Ako, biglang sabat ni Alejandro habang papasok sa kwarto. May hawak itong tasa ng kape at maluwag ang ngiti sa labi. Ikaw, sino ka naman? Tanong ng dalaga, bahagyang nag-aalangan ngunit halatang nagpapasalamat. Alejandro Vergara, 31, ang gwapong kuya ng mga batang yan. Hindi ba, kids? Ngumisi si Alejandro habang naupo sa single sofa. Tama siya, si Kuya Alejandro ang gwapo naming kuya. Pero babaero siya, kaya mag-ingat ka, mabilis na babala ni Elda na nagdulot ng tawa sa dalaga. Talaga, halata naman yata sa kuya ninyo. Kung hindi, hindi niya ako tutulungan, sagot ng dalaga na may bahagyang ngiti. Salamat pala, alam kong malaking abala ang naidulot ko sa'yo. Anong pangalan mo? May ID ka pero wala ng ID sa loob. Nahulog mo siguro dahil sa kalasinggan mo, tanong ni Alejandro habang humigop ng kape. Hindi yun nahulog. Itinapon ko. Naiinis kasi ako, sagot ng dalaga, halatang bumabalik ang inis sa kanyang boses. Wala kasi ang manager ko. Akalain mo bang ilipat ako sa factory? Ako na nga ang branch manager, tapos gagawin akong secretary ng bagong executive manager doon. Ah, ganun ba? Bakit naman ayaw mong maging secretary ng bagong executive manager sa factory? Tanong ni Alejandro, halatang interesado. Paano naman? Hindi ko naman kilala yung mga tao doon. At saka, yung executive manager na yun, bago lang din. Sabi pa ng source ko, magiging CEO daw siya balang araw. Kaya nga ayoko siyang makatrabaho, pasinghal na sagot ng dalaga. Napakamot siya sa kilay habang bahagyang tumabi ang ulo, tila hindi maunawaan ang nais iparating ng dalaga. Ano bang problema mo sa ganun? Hindi ko talaga makuha, tanong niyang may halong pagtataka. Napangiti ang dalaga at bahagyang natawa bago siya tinanong. Ano nga bang pangalan mo? Muling usisa niya, kasabay ng isang magaan na ngiti. Catalina Mendoza, 25, mabilis na sagot nito habang nagtatangkang tumayo. Ngunit nang makalapit sa malaking salamin, napansin niya ang kakaibang suot niya. Kita niya ang buong katawan niya sa refleksyon, at agad siyang napakunot noo. Nasaan ang mga damit at gamit ko? Tsaka, anong oras na pala? Tanong niya, halatang nag-aalala. Napatingin siya sa relo at nanlaki ang mga mata. Calm down. Linggo ngayon. Nakalimutan mo, kalmadong sagot ng binata. Hay, mabuti na lang. Akala ko talaga late na ako. Ayoko pa namang nakakaltasan ng sweldo, bulalas niya, halatang nakahinga ng maluwag. Bakit, kapag late, may bawas ang sweldo? Ganun kahigpit sa kumpanya nyo, tanong ng binata, pilit na itinatago ang ngiti. Hindi niya ipinahalata na siya ang tinutukoy nitong magiging bagong executive manager. Sa isip niya, tila may kakaibang koneksyon sila ng babaeng ito. Naalala niya tuloy ang sinabi ni Mang Fernando. Nako, sir, kapag tinulungan mo yan, yan na ang makakatuluyan mo, bulong ng matanda sa kanyang isip. Napailing siya ng malakas, hindi alam na nakatingin pala sa kanya ang tatlong bata. Kuya, okay ka lang? Tanong ni Diego, puno ng pag-aalala. Ah, oo naman. Okay lang ako, sagot niya, sabay tayo upang ayain ang dalaga. Tara na, ihahatid na kita sa inyo. Huwag na lang. Kung pwede sana, pautang na lang ng pamasahe. Siguro mga 500. Ibinuka pa nito ang 5 daliri upang ipakita ang halaga. 500. Bakit ganun kalaki? Saan ka ba nakatira? Tanong niya, halatang nagtataka. Maliit na halaga lang yun. Tingnan mo nga tong bahay mo, ang laki-laki kaya. Pahiramin mo na ako, sagot ng dalaga, may halong biro. Pasensya ka na, wala akong ganong kalaking pera. Ihahatid na lang kita para mas tipid, sagot niya habang natatawa. Napakamot ang dalaga sa ulo at nagtatakang sinundan siya pababa ng hagdan. Sigurado ka, bakit ang kuripot mo? Mayaman ka naman, biro nito, ngunit may halong pagtataka. Basta, ihahatid ka na lang, sagot niyang muli, tiyak ang tono. Habang naglalakad sila palabas, napansin niya si Mang Fernando. Napangiti siya at naisip na tanungin ang matanda tungkol sa sinabi nito patungkol kay Catalina. Oh, Sir Alejandro, sabi ko na nga ba, makulit talaga ang mga babae, ngumisi si Mang Fernando habang nakatingin sa kanila. Nako, Mang Fernando, buti dumating ka. Pahiramin mo nga ang babaeng ito ng 500. Alam mo namang wala akong cash,
Puro card ang laman ng wallet ko, mahinang bulong niya sa matanda. Bakit mo ba kailangan ng 500? Tanong ni Mang Fernando, bahagyang nagtataka. Ineng. Catalina po ang pangalan ko, hindi Ineng. Sige na ho, pahiramin mo na muna ako. Si Sir Alejandro na lang po ang magbabayad sa inyo kasi naiwan yata ang bag ko sa opisina, sagot ng dalaga, may halong pagmamakaawa. Ah, o sige, pero hindi ka na ba namin ihahatid? At saka, next time, ha, huwag ka nang maglalasing. Nakakaabala ka sa daan. Mabuti na lang mabait itong amo ko, biro ni Mang Fernando habang iniaabot ang pera. Mang Fernando, bakit mo sinasabi na walang pera si Sir Alejandro? Mayaman naman siya, sabay turo ng dalaga sa kanya habang may inaayos sa makina ng sasakyan. Kasi si Sir Alejandro, puro card ang gamit. Hindi uso sa kanila ang cash. Lahat credit card o debit card, sagot ni Mang Fernando, natawa pa. Maya-maya, nagpaalam na ang dalaga. Ilang sandali pa, pareho silang nakatanaw sa papalayong si Catalina na tila nagmamadali. Nagpasalamat naman ba siya? Tanong ni Mang Fernando. Oo, nagpasalamat siya kina mama at sa mga kapatid ko, sagot ni Alejandro, bahagyang ngumiti. Biglang nagring ang telepono niya. Nang tingnan niya, pangalan ni Marco Forbes ang lumitaw, ang matalik niyang kaibigan na ilang taon nang broken-hearted dahil sa ex-girlfriend nito. Hello, Marco. Ano, kailan ka ba babalik? Masiglang tanong ni Alejandro. Matagal pa siguro, baka mga next month pa, sagot ni Marco mula sa kabilang linya. Okay, sige, kita-kits na lang, sagot niya bago ibinaba ang telepono. Nako, sir, kung ako sayo, iwasan mo na yang si Catalina. Sana hindi na kayo magkita ulit. Hindi maganda ang kutob ko sa babaeng yun. Baka pagmulan pa ng sigalot sa buhay mo, seryosong sabi ni Mang Fernando. Ayan ka na naman, Mang Fernando. Nakakatakot ka na ha. Kahapon nga lang, natupad ang hula mo. Nasukahan pa ako ng babaeng yun, sagot niya, sabay iling. Sige na ho, magkape muna kayo sa kusina, alok niya sa matanda. Lumipas ang ilang linggo, at nagtrabaho na siya sa factory. Hindi niya alam kung bakit pero parang na-excite siyang makita ulit si Catalina Mendoza. Nang makarating siya sa opisina, boses ng dalaga ang agad niyang narinig. Maingay si Catalina, lahat na lang nang makita, ipupunas sa opisina niya. Ingay mo naman, Ma Janil, sigaw nito. Oo, aayusin naming maigi yan. Alam naman namin na nagpapalapad ka ng papel, biro ng isang lalaki habang nagbubuhat ng gamit. Hoy, Mang Ben, grabe ka sa akin ha. Anong nagpapalapad ng papel? Matagal nang malapad ang papel ko. Biruin mo, ang branch manager, naging secretary pa. Hindi ko alam kung tumaas ba ang ranggo ko o bumaba. Sagot niya, sabay tawa ng mga kasama niya. Yan ang gusto ko sa'yo, Miss Catalina. Laging positibo kahit na minsan, sa paningin ng iba, parang hindi na maganda ang nangyayari. Pero ikaw, nakikita mo pa rin ang kagandahan, sabi ng isang lalaki, may halong paghanga sa boses. Alam mo, Mang Ben, ang problema. Isang bote lang yan, sagot ni Catalina, sabay tawa ng malambing. Kaya ba naglasing ka at nagpakalat-kalat sa kalsada? Tanong nito, bahagyang naiirita. Hindi niya maipaliwanag, pero parang may inis siyang naramdaman habang pinagmamasdan ang dalaga. Natigilan si Catalina, napalunok bago nagsalita. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya, halatang nagulat. Lumapit siya ng mabilis at hinayla ito palayo sa mga kasamahan, sabay bulong. Sisingilin mo na ba ako sa 500? Ano ka ba? Kapapasok ko lang dito. Isang linggo pa lang ako, at hindi pa nga pumapasok ang boss namin, pabulong na paliwanag ng dalaga, halatang nag-aalala. Talaga, hindi pa siya pumapasok. Sa tingin mo, kailan kaya siya darating? Tanong niya, na may bahid ng malisyosong ngiti. Mr. Vergara, malakas na tawag ng isa sa mga manager ng factory. Napalingon ang dalaga, at nanlaki ang kanyang mga mata. Agad niyang tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kamay, halatang nagulat. Kanina ka pa ba rito, Mr. Vergara? Tanong ng isa pang admin staff, sabay tingin kay Catalina. Miss Mendoza, kanina mo pa siya kasama. Bakit hindi mo pa siya dinala sa opisina niya? Tanong pa nito, halatang may bahid ng paninisi. Kasi, nauutal na sagot ni Catalina,
hindi alam kung paano ipapaliwanag. Mukhang marami ka pang iniisip, Miss Mendoza, bigla niyang sinabi. Halika na, para masimulan na natin ang meeting, dagdag niya, sabay tapik sa balikat ng dalaga. Sumunod si Catalina, halatang kinakabahan. Pagdating sa opisina, agad siyang hinarap nito. Bakit naman hindi mo sinabi agad na ikaw pala ang magiging boss ko? Ang dami-dami ko pang nasabi tungkol sa iyo noong nasa mansyon kayo, reklamo ni Catalina, halatang nag-aalala. Alin? Yung sinabi mong ayaw mo akong maging boss? O yung kaya ka naglasing dahil hindi mo gusto na nalipat ka rito sa factory? Tanong niya, nakangiti. Okay lang yun sa akin. Sa tingin ko, destiny natin to. Kahit hindi kita nakita noong gabing yun sa kalsada, magkikita pa rin tayo. Ganun ba? At okay lang yun sa'yo. Hindi ka galit, hindi ka naiinis. Wala kang balak na gantihan ako o pahirapan, tanong ni Catalina, halatang nagdadalawang isip. Napangiti siya at tinitigan ng dalaga. Wala, pero, Miss Mendoza, siguraduhin mong handa ka na. Kasi, simula ngayon, marami tayong gagawin. Ano ka ba, Catalina? Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Kung masama akong tao, edi sana hindi nakita si Nagip sa kalsada nung gabing yun. Nakakatawa ka nga, tapos nung gabi sa banyo, sinukahan mo ako. Nagalit ba ako kinabukasan? Hindi naman, hindi ba? Pinahiram pa nga kita ng 500 galing sa wallet ng driver kong si Mang Fernando. Kaya sana, huwag ka nang mag-isip ng masama. Tumalikod siya at lumakad pabalik sa kanyang upuan na nasa harap ng table. Sa sumunod na araw sa factory, maaga siyang dumating dahil naisip niyang marami siyang aasikasuhin. Nang lala ng day, Nuan Densom. Catalina da Densom Han N.A. Kibuak Vao, Anti-HYC Dang Banron Voisa Sinang Nantrong XUNG. Catalina Vu VMINHNGNGUI Van Han Mahi Moklon TUI Mo Tasha, Vaban M. Nako, Ma'am Catalina, ang bait mo naman sa amin. Yung dating secretary ng naunang manager dito, hindi naman ganyan kabait sa amin. Ang aga mong dumating at binigyan mo pa kami ng pandesal at kape, mo sinang nanlon TUI, Mang Rafael, Lane Tieng Ken NGI. NGHEV, Catalina Chi CUI Vadap, naku, Mang Rafael, okay lang po yun. Ang sabi niyo nga po, parte ito ng pagpapalakas ko. Nagpapalakas po ako sa inyo para kapag nagkaroon naman ng botohan, hindi na kami malaipat ni Sir Alejandro. Catalina Hagiyong, Sinowi that NHOD Kong INGHETHY, nung VN Lot Vao Tayan, nung una po kasi, aaminin ko, ayoko sanang malaipat rito kasi ang akala ko masama ang ugali ng bagong boss natin. Bakit ngayon? Gusto mo na ba rito? Tanong ni Mang Canner, ang pinakamatandang operator sa XUNG. Mabilis na tumango si Catalina. Kasi ho, sasabihin ko na sa inyo, si Sir Alejandro may utang akong 500 sa kanya. Naisip ko, kung iboboto siya sa susunod na 6 na buwan bilang CEO ng buong kumpanya na ito, hindi na niya ako sisingilin. Nagtawanan ang mga kausap niya. Bakit kayo natatawa? Huwag niyo akong tawanan. Seryoso kaya ako, kunot noong sabi ni Catalina. Oo nga lang, Ma'am Catalina, ang babaw naman ang dahilan mo. Parang 500 lang, bara lang yun kay Sir Alejandro, biro ni Mang Henner. Hindi po totoo yan, sagot ni Catalina, sabay kumpas ng daliri. Ang totoo, si Sir Alejandro baon sa utang. Alam niyo po, wala siyang pera. Mahirap pa siya sa daga. Puro po siya credit card sa wallet niya. Ibig sabihin, mahirap lang siya. Lalong nagtawanan ang mga matatandang lalaki. Ano ka ba, Ma'am Catalina? Paano mangyayari yun? Anak ng may-ari ng kumpanya si Sir Alejandro, giit ni Mang Baldo. O siya, Baldo, Canner, at Henner, tayo na. Magsimula na tayong bumalik sa trabaho, sabi ni Mang Rafael sa mga kasama, nang mapansin ang presensya ni Sir Alejandro sa di kalayuan. Nako, sige na po, paalam na. Babalik na rin po ako sa trabaho ko, tila nalungkot na sabi ni Catalina habang tumalikod para bumalik sa ginagawa. Sa opisina ni Alejandro, ngunit sa loob ng opisina, may kakaibang pakiramdam si Alejandro. Nang pumasok si Catalina, binati siya nito, "Good morning, sir." Ang aga niyo po ah. Bakit po?
Napatingin si Alejandro sa dalaga. Sa tuwing tinitingnan niya si Catalina, normal naman ang itsura nito, pero parang may kakaiba. Napansin niyang maayos at very organized ang mga gamit niya sa opisina. Walang kahit anong gulo. Kapag may nawawala sa lugar, agad itong ibinabalik ni Catalina sa tamang posisyon. Catalina, hindi ka ba napapagod? Tanong ni Sir Alejandro. Saan naman, sir? Sa kasusunod sa mga kalat ko kasi lahat ng mga ginagawa ko, binabantayan mo. Ah, hindi naman sa ayaw ko, pero ikaw lang ang taong nakasama ko ng ganyan ka-organized. Para kasing nakakailang ang sobrang kaayusan mo, sagot ni Catalina. Sir, ano po bang gusto mo? Magkalat ako, pilosopong sagot nito habang abala sa ginagawa niya sa sariling table. Tumayo si Sir Alejandro, na curious sa kung ano bang kinakalikot nito. Laking gulat niya nang makita niyang pilit nitong binubuo ang isang nabasag na figurin. Pagkagulat niya, inagaw niya ito mula sa dalaga, lalo na nang makita niyang may dugo na ang isa sa mga daliri nito. Catalina, sigaw niya. Nagulat naman ang dalaga at napatingin sa kanya. Bakit po, sir? May problema ka ba? Kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Catalina. Hindi. Pero may dugo na yung kamay mo. Bakit pilit mo pa ring binubuo ang bagay na yan? Nag-aalalang tanong niya. Napahawak naman sa dibdib si Catalina. Ano ka ba naman, sir? Nakakagulat ka. Akala ko naman kung anong nangyari. Kasi itong figurin, sayang po kasi. Ang ganda pa naman kaya sinusubukan kong buuin. Bigla niya itong hinayla at isinama sa may banyo para hugasan ang kamay nito. Ano ka ba naman, Catalina? Sa susunod, itapon mo na lang. Hindi ko naman pababayaran yan sa'yo, mahigpit ngunit galit na sabi niya habang hawak ang kamay ng dalaga at tinatapat ito sa tubig para mawala ang pagdurugo. Nang matapos, agad niyang kinuha ang medicine kit at nilagyan ng gamot at bandage ang sugat nito. Kanina lang ang saya-saya mong nakikipagkwentuhan sa mga operator, ngayon duguan na ang kamay mo. Akala ko naman paperworks ang ginagawa mo. Tapos na po yung mga trabaho ko. Lahat po ng report, nagawa ko na, sagot ni Catalina. Ikaw, sir, okay ka lang ba? Baka na-stress ka kasi marami kang problema. Napakunot naman ang noo niya. Ha, ano namang poproblemahin ko? Di yung mga utang mo. Hindi ba't baon ka sa utang? Ang sabi kasi ng lola ko, yung mga tao raw na palaging credit card ang laman ng wallet, baon sa utang yan. Kaya nga sabi ni lola, huwag na huwag daw akong tatanggap o gagamit ng credit card o kahit na anong card pa daw yan kasi mababaon daw ako sa utang. Baka hanggang lieg na ang maging utang ko, seryoso pang kwento ni Catalina. Hindi niya naiwasang matawa ng malakas. Hindi niya maunawaan kung paanong naisip nito ang bagay na yun. Dahil lang sa hindi niya ito nabigyan ng 500 pesos ay naisip na nito ang mga ganang bagay. Akala niya kanina ay biro lang ang mga sinabi nito sa mga matatanda, pero doon niya lang naisip na totoo pala sa loob nito ang mga sinasabi. Hanggang sa mag-uwian na silang lahat, nasa isip pa rin niya si Catalina, ang wordo nitong mga sinasabi at ginagawa. Hanggang sa nakita niya itong hinihila ng mga kalalakihan at may babaeng isinasama sa loob ng bar. Ayoko nga, sabi. Pinagalitan na nga ako ng lola ko nung nakaraang gabing uminom din ako. Sumama ako sa inyo, nawala pa yung mga gamit ko. Bitiwan niyo ako. Ayoko, sigaw ni Catalina habang pinipilit siya ng 3 lalaki at babae. Hindi na siya nagpaalam kay Mang Fernando. Bumaba na siya dahil nakastop naman sila. Nako naman, hindi talaga maiwasan ni Sir Alejandro na hindi makialam sa babaeng yun, naiiling na lang na sinundan ng tingin ng amo. Nang makarating doon, agad na sinaway ni Alejandro ang mga ito. Hoy, bakit niyo siya pinipilit? Ikaw, sino ka ba? Pakialamero. Gusto lang naming turuan ang mga normal na buhay tong sinto-sinto na to. Salot sa lipunan ang mga katulad niya. Agad na nasapak ni Alejandro ang lalaki. Anong pinagsasabi mo? Galit na tanong niya habang kinukwelyuhan pa ang lalaki. Napansin niya sa suot nitong ID ang kumpanyang pinapasukan ng mga ito. Kumpanya nila, sir, sila yung nagpainom sa akin nung isang gabi. Sabi nila iinom lang daw ako para mawala ang mga problema ko. Yun pala, nanakawin nila ang mga gamit ko. Hindi ko na nga nakita inis na paliwanag ni Catalina, kasabay ng masamang titig na ipinukol niya sa mga lalaki't babae. Anong pinagsasabi mo? Abnormal. Hindi pa ipinangbayad mo sa mga nainom mong alak, sabi ng isang babae. Shut up.
Ngayon alam ko na ang totoong nangyari. Lahat kayo, sasampahan ko ng kaso, galit na sagot ni Catalina habang dinuduro ang mga ito isa-isa. Pagkatapos, hinawakan na siya ni Alejandro sa kamay at isinama. Yabang, iyon na lang ang huling narinig nila mula sa mga tao habang nasa kotse na sila. Naisipan ni Alejandro na pauwiin na lang si Mang Fernando. O siya, sige, sir. Magtatak na lang po ako. Pauwi, kayo na pong bahala dyan kay Ma'am Catalina. Ingat kayo, paalam nito. Catalina, saan ka nga nakatira? Tanong niya. Agad naman itong sinabi ni Catalina kaya nagmaneho na si Alejandro ng tahimik. Tahimik lang din si Catalina. Kahit saang anggulo niya tingnan, okay naman ang dalaga. Sa pisikal na pangangatawan, ayos din ito, walang pinagkaiba sa ibang mga babaeng nakilala niya. Kaya naging palaisipan sa kanya kung bakit tinatrato ng ganoon ng mga iyon ang dalaga. Hanggang sa dumating na sila sa tapat ng bahay ni Catalina. Ah, sir, iinom ka ba o hindi? Tanong nito. Bahagya siyang natawa. Nag-aalok ka ba o hindi? Ngumiti rin ang dalaga nang makita siyang ngumiti. Oo, nag-aalok ako. Tsaka baka sakaling kalimutan mo na ang utang kong 500, sabi pa nito. Natawa naman si Alejandro. Ano ka ba, Catalina? Maliit na bagay lang yun. Kalimutan mo na. Huwag mo akong isusumbong kay Abuela ha. Narinig ang Abuela ko, sagot ni Catalina bago bumaba sa kotse niya. Tsaka lang din siya bumaba. Abuela, Abuela, tawag nito. Halika, sir, pasok ka. Ito ang bahay namin. Ang ganda diba? Ang abuela ko at ako ang nag-aalaga ng mga yan, itinuro pa ni Catalina ang mga halaman at bulaklak na nasa gilid ng kanilang bakuran. Napansin ni Alejandro na organisado ang lahat sa labas pa lang ng bahay ng mga ito. Tapos, nakakita siya ng basag na paso na binuo, kaya naalala niya ang figurin na pilit nitong binubuo. Sir, halika na. O sige, nandito na ako. Pasensya na agad na siyang pumasok sa bahay nito. Doon ay sumalubong sa kanya ang abuela nito. Oh, iya, ang gwapo naman ng boss mo. Kailan pa kayo nagkakilala? Mabuti naman, ay ho, at naisipan mong ihatid ang apo ko, bungad ng matanda sa kanya. Abuela, ikukuha ko lang po ng juice si Sir ha, pagpapalam ng dalaga. Nako, wala tayong juice. Ang mabuti pa, bumili ka ng family size sa labas. Abuela, wala nang family size ngayon. 1.5 na lang po o di kaya kasalo. Huwag niyo na po akong uutusan ng family size ha. Palagi na lang akong napagtatawanan sa may tindahan ni na Aling Sholing, parang batang nagmamaktol ang dalaga. Napangiti na lang si Alejandro habang pinagmamasdan ang maglola. O siya, kahit na ano pang itawag dyan, ay soft drinks pa rin yan, sabi pa ng matanda sa apo. Umalis naman itong muli para bumili nga sa labas. Nang makita ng matanda na nakalabas na ang apo ng gate, hinawakan siya nito at tinuro ang mahabang sopa na gawa sa kawayan. Naupo sila ng sabay roon, at nahulaan niyang may sasabihin ang matanda. Sir Alejandro na lang po, abuela. Walang problema, saad niya. Alejandro, napansin mo ba yung apo ko? Napansin mo, hindi ba? 25 na siya pero para pa ring edad 17. Alam ko kasi meron siyang mild autism pero mild lang naman. Halos wala na nga Hindi ba, hindi mo napansin? Kaya yung apo ko, madalas mabuli ng mga kasamahan nila. Nakikita kasi sa resume niya at may ID kasi siyang PWD. Kaya yung iba, kapag nakikita nila yun nagsasamantala o kaya naman pinaglalaruan siya o pinagtatawanan. Maayos naman siyang tingnan. Hindi mo nga mahahalata sa kanya na ganoon siya. Kaya nga naaawa ako sa kanya dahil nung isang gabi, pilit siyang pinainom ng mga kasamahan niya. Alam mo bang alalang-alala ako sa kanya nung magdamag siyang hindi nakauwi? Totoo bang ikaw ang nakakuha sa kanya? Opo, abuela, huwag na po kayong umiyak. Mabuti na lang po at ako ang nakakita sa kanya. Sa katunayan, naaawa din po ako sa kanya nung gabing yun. Lasing na lasing po siya Mabuti na lang pala iniuwi ko siya. Huwag po kayong mag-alala. Ang mommy ko at ang mga kapatid ko ang nag-asikaso sa kanya, magalang niyang sagot. Ginoong Alejandro, alam mo, nagpapasalamat ako at yung apo ko ginagabayan ng Diyos. Kung hindi, baka napahamak na siya. Salamat sa'yo. Mabuti na lang at may mabuti kang puso. Salamat talaga. Siya nga pala, huwag mong mabanggit sa kanya ha. Ayaw niya kasing nasasabihan siya tungkol sa kalagayan niya.
Kinalimutan niya na naganoon siya. Kita mo naman, matalino. Muntik na siyang ma-promote bilang branch manager. Nang malaman nila ang katotohanan, bigla siyang nilipat sa factory bilang secretary mo. Pero masaya na ako. At least may dahilan pala ang Diyos para ang apo ko mag-abaya ng tulad mo. Salamat ha, hinawakan pa ng matanda ang kamay niya. Maya-maya, narinig nila ang pagsara ng gate. Abuela, wala nang kasalo. 1.5 na lang po. Yung walang kulay na soft drinks ang binili ko para mas okay po. Ikukuha ko na lang si Sir Alejandro ng baso, sabi nito at nagtuloy sa kusina. Tumayo ang matanda at sinundan ng apo. Apo, ako na lang. Puntahan mo si Alejandro para hindi siya mainip, sabi ng matanda. Abuela, hindi maiinip si Sir Alejandro. Sigurado ako marami ka nang iniinis sa kanya. Sinabi mo ba sa kanyang pagka-espesyal ko? Naniwala naman kaya siya, sabi ng dalaga. Alam mo kasi, sir, itong lola ko nag-uulan na. Hindi ko lang siya maiwan. Pero huwag kang maniwala sa mga sinasabi niya. Hindi ako special, ibinulong pa nito sa tenga niya. Lumapit ito sa bandang pisngi niya para ibulong uli yun. Hindi niya alam kung bakit sa puntong yun, tumibok ng mabilis ang puso niya. Hindi naman. Walang ganon, nauutal niyang sagot para pagsinungalingan ang mga sinabi nito. Nako, nagkakaila ka pa, Sir Alejandro. Lahat ng mga nagpupunta rito, yun ang sinasabi niya. Walang sinabi si Abuela. Ano ka ba, pagkakaila niya? Bahala ka. Alam ko, medyo weird ako. Pero hindi ako katulad ng sinasabi nila. Matino ako. Mas magaling pa nga ako sa kanila eh. Ngumiti pa ito ng matamis sa kanya, bagay na ikinatuwa niya. Maganda si Catalina, at sa edad nitong 25, medyo may kakaiba nga sa kanya. Pero tama naman ito, wala siyang nakikitang diferensya sa dalaga. Wala namang sinabing ganyan. Maaaring weird ka nga, pero naglasing ka lang at tumawid sa kalsada nang walang pakialam. Mabuti na lang talaga hindi ka nasagasaan. Kaya yun, nagkakilala tayo. Ang masasabi ko lang, napaka-generous mo, kasi matalino, masipag pa, at maalalahanin sa lahat ng tao, sagot niya. Madalas rin niyang isama sa bahay nila ang dalaga. Isang araw, umuwi ang mama niya at naroon si Catalina. Masayang nakikipaglaro si Catalina sa kanyang mga kapatid, lalo na kay Isabela. Ate, ang galing mo pang mag-drawing ng cartoon character na Isabela. Kamukhang kamukha ko po, masayang sabi ng kapatid niya kay Catalina dahil nakita nito ang drawing ng dalaga. Isabela, alam mo ba, kaya kitang i-drawing. Gusto mo, i-drawing kita, tanong ni Catalina sa bata. Alejandro, halika nga, may sasabihin ako sa'yo, pabitin na tawag ng kanyang ina. Kaya mula sa kanyang pagkaaliw habang pinagmamasdan ng kapatid at si Catalina, tumayo siya at nilapitan ng ina na nasa may dining area. Bakit po? May nabalitaan ako. Yang daw si Catalina, pinili na ipadala sa'yo dahil may kakulangan. Ang gusto yata ng board members ay mahirapan ka anak, dahil sa ikalawang pamilya lang tayo. At ang kuya mo pa rin ang gusto nilang maging CEO ng kumpanya. Okay lang yun, Maria. Sumunod tayo sa magiging desisyon. Isa pa, dahil binigyan ni Papa ng share ang lahat ng empleyado niya mula sa factory, malaki ang pag-asa ko. Yung inaakala nilang makakasira sa akin ang siyang lakas ko ngayon, sagot niya. Tapos, tinapunan niya ng tingin ang dalagang nakikipaglaro sa kanyang kapatid. Hindi ba, ipinadala nga siya roon para maging pabigat sa'yo. Pero hindi nangyari yun, Maria. Bagkos, siya ang lakas ko. At dahil sa kanya, napapagaan ang trabaho ko at ng lahat sa factory. Totoo ang sinabi mo na she's not ordinary. Pero hindi siya pabigat, she's very special. Pakiramdam ko nga, ma, nahuhulog na ako sa kanya. O hindi, I think I'm falling in love with her, buong pag-amin niya sa kanyang ina. Natapik siya ng kanyang ina. Are you sure, anak? Ayoko lang na magaya ka sa papa mo. Ayokong ang mga magiging anak mo o pamilya mo ay makatulad sa nangyari sa atin, payo pa ng ina. No, Maria, yun ang pinagkaiba namin ni Papa. Hinding-hindi ako magmamahal ng dalawa o magkakamali pagdating sa pag-aasawa. Sisiguraduhin ko na yung isang babae lang ang mamahalin ko at papakasalan, sagot niya ng may kumpiyansa. Pero naging babero ka, anak, at labis ko yung kinatakot na baka isang araw gayahin mo ang papa mo. Mabuti naman at narinig ko yan mula sa'yo.
At kung siya ang pipiliin mo, wala akong magiging tutol. Kahit na sino bang mahalin mo, hindi ko tututulan. Salamat, anak. Nagbago ka ng isip, nayakap siya ng kanyang ina. Oy, sina Mama at Kuya Alejandro nagdadrama. Ate O. Tingnan mo sila, itinuro pa sila ni Isabela kay Catalina. Magmula noon, mas naging malapit si Alejandro kay Catalina. Lalo niyang hinayaang mahulog ang kanyang loob sa dalaga. Dumating na siya sa puntong gusto na niyang ipagtapat sa dalaga ang kanyang nararamdaman. Kaya inaya niya ito sa isang park matapos silang magtrabaho. Bakit tayo nandito, sir? Kasi, Catalina, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Okay lang kaya yun? Tanong niya. Tumango naman ang dalaga at ngumiti sa kanya bago sumagot. Oo naman. Ano ba yun? Tungkol ba sa work ko? May hindi ka ba nagustuhan sa trabaho ko? Nako, hindi Wala kang ginawa na hindi ko nagustuhan. I mean, lahat ng tungkol sa'yo gusto ko. Gusto na nga kita Ang ibig kong sabihin, I love you, nauutal niyang pagtatapat. Sa buong buhay niya, noon lang siya nakadama ng ganitong klaseng pagkautal at kaba. Napatingin sa kanya si Catalina. Gusto rin kita, pero okay lang bang pag-isipan ko pa kung magiging tayo na nga? Kasi na-trauma na ako doon sa ex ko. Paano kung malaman mo rin nakakaiba ako kaysa sa ibang babae? Tapos, gumuhit ang lungkot sa mukha ng dalaga. Catalina, I want you to know na kung ano man ang malaman ko at sabihin nila, wala akong pakialam. Una pa lang, nagustuhan na kita at lalo pang nahulog ang loob ko sa'yo nang makilala kita ng lubusan. And I think we are destiny. Alam kong tayo ang para sa isa't isa. Pero may mild autism ako. Paano kung malaman ng pamilya mo ang kaibahan ko sa isang normal na babae? Oo nga, mild lang, pero makikita pa rin nila ang intellectual disability ko. Katulad ng nangyari noon sa amin ng ex ko. Mahal na mahal ko siya noon, pero iniwan niya rin ako dahil nalaman niya at ng pamilya niya. Para hindi na siya away ng family niya, nag-decide na kaming maghiwalay. Paano kung ganun na naman ang mangyari sa'yo? Kaya kahit nagugustuhan kita, pinigilan ko ang sarili ko kasi ayokong mahirapan ka. Kaya ngayon, baka aalis na lang ako sa trabaho. Ngunit hindi na nito naituloy ang mga sasabihin dahil nayakap na niya ito ng mahigpit. Huwag mong gagawin yan, Catalina. Yan ang isang bagay na huwag mong gagawin, ha? Mahal kita at handa kitang ipaglaban sa kahit na sino ang darating para hadlangan ang pag-ibig ko sa'yo. Akin ka lang, at pangako ko sa'yo na aalagaan kita. Mamahalin kita ng higit pa sa buhay ko. Kaya please, pumayag kang maging girlfriend kita at pakasalan. Dahil doon, napaluha si Catalina. Kasi nauutal nitong sabi. Ano, hindi ako makahinga, ang higpit mong yamakap, dagdag pa nito. Agad siyang napakales sa pagkakayakap. Sorry, mahal kasi kita at ayokong umalis ka sa tabi ko. Makakapangako ka ba na hindi mo gagawin yun? Kahit na anong mangyari, hindi mo ako iiwan, tanong niya habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Ikaw dapat ang mangako kasi madali lang para sa'yo ang iwan ako, Ako, hindi naman. Mahal din kita, sagot ng dalaga, ngunit agad na niya itong nahalikan sa mga labi. Nanlaki ang mga mata ni Catalina at napabuka ang dalawang palad nito, hindi alam kung gagantay ba ng yakap at halik sa kanya. Alam niyang natural lang yun para sa dalaga. Nang maghiwalay sila, nakatulala lang si Catalina. Catalina, bakit ka nakatulala? Nakangiti niyang tanong. Kasi alam mo bang yun ang first kiss ko? Ikaw pala ang first kiss ko, pabiglang sabi ng dalaga. Dahil sa narinig niya, natuwa siya. Naisip niyang mabagal pala ang ex nito, bagay na ikinatuwa niya. Okay, masaya ako na ako ang first kiss mo. Kaya sana, huwag mong gagawin yung sinabi mo, ha? Dito ka lang sa tabi ko. Ngunit literal ang pagkaunawa ni Catalina, kaya sumiksik ito sa katawan niya. Mula noon, ang bawat araw para sa kanya ay puno ng saya at ligaya. Habang lumilipas ang araw at buwan, kinapanan niyang matapos ang desisyon. Dahil rin sa dalaga, wala na siyang balak na ipaglaban ang kanyang katungkulan bilang CEO ng buong kumpanya. Masaya siya at kontento na siya sa factory. Hanggang isang araw, pag-uwi niya, ginulat siya ng isang bisita. What's up, bro? Malakas na bati ni Marco Forbes sa kanya. Ang kanyang matalik na kaibigan at kababata, halos sabay na silang lumaki nito at nagkaisip.
Pareho sila ng gusto at kinagigiliwan sa lahat ng bagay. Madalas na nga silang mapagkamalang kambal dahil magkasundo sila sa lahat. What's up, bro? Kailan ka pa dumating? Kahapon pa. Sorry ha, hindi kita agad napuntahan. Alam mo naman, di ba? Dati nung nakatira kami sa probinsya ng Ilocos, sabi ko sa'yo, may naging girlfriend ako doon at inuna ko siyang puntahan. But sad to say, wala na sila roon. Nandito na raw sila sa Manila. Kaya yun, naisipan na lang din kitang puntahan dito sa bahay mo. Grabe, sobrang busy mo raw sa trabaho at sa jowa. Totoo ba? May girlfriend na ang playboy na tulad mo. Ano, hindi ba fling lang yan? Baka naglalaro ka na naman ng mga babae, ha? Marco naman, hindi na. This time, nakilala ko na ang Thiwan ko. Kaya humanda ka na, ihanda mo na yung pangmalakasang regalo mo, nakangising sabi niya. Talaga lang, ha? Nako, ano kaya ang taste mo sa babae? Ako kasi, nagsisisi ako. Hindi talaga ako makamove on sa ex-girlfriend ko. Mahal na mahal ko pa rin siya at alam kong malapit na kaming magkita. Nag-hire pa nga ako ng private investigator, and I know soon, makikita ko na ulit siya. At this time, ipaglalaban ko na siya, sabi ni Marco. Bakit mo ba kasi siya hiniwalayan at hindi pinaglaban? Dapat kung mahal mo, ipinaglaban mo kahit na sino pang humadlang, sagot niya. Dahil sa puso at isip niya, walang kahit na sino ang makahadlang sa pag-ibig niya para kay Catalina. Next time, ipapakilala kita sa girlfriend ko. Girlfriend, hindi shota. Makalipas ang 3 araw, nasa opisina sila ni Catalina. Abala silang pareho sa mga trabaho pero hindi nakakalimutan ni Catalina ang paalalahanan siya sa lahat ng mga gagawin niya, maging sa pagkain. Hello, Sir Ne, huwag mong kalimutang kumain ng lunch, paalala ni Catalina kahit na naroon ito sa production area dahil may ipinacheck siya. Nakakatuwa talaga siya. Sir Ne, pang tawag niya sa akin. Sir Honey, daw yun. Kakilig siya, bulong niya, tapos inilapag ang cellphone sa ibabaw ng mesa. Maya-maya, tumunog ang cellphone niya. Rumehistro doon ang pangalan ni Marco. Sinagot niya agad ang tawag nito. Oh, hello, Marco. Kumusta? Hello, Alejandro. Nandito ako sa harap ng factory. May nalaman kasi ako kaya lang ayokong papasukin ng guard. Wala raw akong appointment, sagot ni Marco sa kabilang linya. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, maya-maya, natanong na niya sa labas si Marco. Pinapasok na ito matapos niyang kausapin ang mga security. Oh, bro, kumusta? Ano na, nahanap mo na ba ang ex mo? Nakangiti niyang tanong. Yes, bro. Kaya nga ako nandito eh. Nalaman ko na dito siya nagtatrabaho sa factory mo. Baka isa siya sa mga factory worker, ha? Factory worker na babae. Wala akong factory worker na babae. Puro lalaki ang mga empleyado rito. Mabibigat ang mga trabaho kaya hindi kami tumatanggap ng babaeng factory worker. Baka mali yung informer mo, sagot niya sabay ngisi. Biglang bumukas ang pintuan ng opisina niya. Sir Ne, natapos na namin ang natigilan ito nang mapatingin sa bisita niya. Napalingon din si Marco, at siya, sa dalaga. Oh, babe, napatayo siya para ipakilala ang girlfriend sa best friend niya. Siya nga pala, Catalina. Siya si Marco, ang best friend ko. Kada rating lang niya galing Las Vegas. Ngunit hindi niya naituloy ang mga sasabihin nang makita niyang halos pamatak ang luha ni Catalina, habang si Marco naman ay nakatitig lang sa dalaga. What? Bulalas niya. Hindi siya makapaniwala dahil gets na niya kung bakit ganoon na lang ang reaksyon ng dalawa. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng ex ni Marco ay girlfriend na niya ngayon. Napatalikod si Catalina at agad na lumabas ng opisina niya. Agad na nasundan ni Marco ang dalaga. Catalina. Nahawakan nito ang kamay ng dalaga ngunit mabilis iyong binawi ni Catalina, at hindi nito tinitingnan sa mga mata si Marco. Catalina, please. Tingnan mo ako. Galit ka pa rin. Nakalimutan mo na ako. Akala ko ba ako lang ang mamahalin mo? Akala ko ba maghihintay ka sa akin? Anong maghihintay? Kailan ako nangako? Wala akong pangakong binitawan, Marco. Ikaw ang nagsabi na kalimutan na kita. Kalimutan natin ang isa't isa. Hanggang ngayon, malinaw sa akin ang oras na naghiwalay tayo. Tinapat mo ako na dahil sa pagkukulang ko, dahil sa may sakit ako, kaya hindi tayo pwede. Sinaktan mo ako para mabilis kitang matanggap, hindi ba? Bakit bumalik ka pa?
Agad na niyakap ni Marco si Catalina. Dahil mahal kita. Dahil hindi ko pala kayang mabuhay nang wala ka. Dito sa puso ko, ikaw lang. Ikaw lang yung babaeng mahal ko. Sorry. Sana mapatawad mo ako. Sana tanggapin mo akong muli. Sambit ni Marco. Ngunit itinulak ni Catalina si Marco nang hindi man lang siya tinitingnan sa mukha. Naglakad ito pabalik sa opisina at kinuha ang bag niya. Naroon lang si Marco, hindi rin siya tinitingnan ng dalaga. Babe, saan ka? Huwag mo akong sundan. Uuwi na ako, mahinang tugon nito sa kanya. Parang wala sa sarili si Catalina na lumabas ng gate ng kanilang factory. Susundan niya sana ito ngunit inunahan siya ni Marco. Bro, pabayaan mo muna kami, please. We need to settle this. Ang tagal naming hindi nagkita. Pwede huwag ka munang sumingit, tila galit na sabi ni Marco, at mahigpit ang pagkakasabi. What, Marco? Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Yes, I want to get her back. Okay, sa akin lang siya. Ngunit sinaklot niya ang kwelyo ni Marco, nakatitig siya sa mga mata nito at halatang nagtitimpi. Why? O hindi ba sa ating dalawa, ikaw yung playboy? Sa tingin mo, pababayaan ko yung babaeng mahal ko sa lalaking tulad mo. Babalik siya sa akin dahil kami ang tunay na nagmamahalan. Shut up. Hindi ba minsan mo na siyang iniwan dahil sa kaduwagan mo? Pues, hindi na ako magiging duwag ngayon. Hindi ko na siya hahayaang ihiwalay sa akin, kahit na sino, kahit na ikaw pa, Marco. Sa'yo nang galing yan, pero ito lang ang sasabihin ko, bro. Mahal kita bilang kaibigan, but I love your ex, at hindi ko siya hahayaang maduraj ulit. Ako na ang mahal niya. Kami na ang nagmamahalan, mariin niyang sabi. Ngunit tinalikuran lang siya ni Marco at hinabol nito si Catalina. Pumasok naman sa loob ng opisina si Mang Fernando. Boss, ano yun? Hahayaan mo na lang na sundan niya si Catalina, takang tanong nito. Kampante ako, at alam ko kung anong klaseng babae si Catalina. Kaya hindi ako natatakot, yung mga katulad niya na espesyal, may sarili silang katangian na hindi mababali ng sinuman. Tayong mga normal, madalas magdesisyon ng pabara-bara. Pero sila, kapag nagdesisyon yan, pinag-iisipan. At kapag yun na ang desisyon nila, yun na yun. May paninindigan kumbaga. Kaya alam ko, hindi niya ako iiwan, sagot ni Elo habang napaupo. Kahit na sa puso niya gusto na niyang habulin ang dalawa, pinili niyang magtiwala kay Catalina. Paano kung isipin ni Catalina na ikaw ang nagparaya dahil mas mahalaga sa'yo ang kaibigan mo? Mukhang kabaliktaran mo yung si Marco, sabi ni Mang Fernando. Nang gabing yun, umuwi siya ng laglag ang balikat. Pag-uwi niya, nasabi niya sa kanyang mama ang nangyari. Anong gagawin mo, anak? Tanong ng kanyang ina. Wala, Maria. Siguro panahon na rin para ayusin ni Marco ang sarili niya. Para tanggapin niya na wala na talaga sila ni Catalina. Mabait at maraming mabubuting katangian si Catalina, kaya minahal niya siya. Noah, I love her unconditionally, sagot ni Elo, at tuloy na siyang pumanhik sa kanyang silid. Samantalang patuloy ang panunuyo ni Marco kay Catalina. Araw-araw itong nagpupunta sa bahay ng dalaga. Kahit na hindi ito hinaharap ni Catalina, isang araw hinarap ito ni Abuela at pinapasok sa loob ng bahay. Pero hindi ito nilabas ni Catalina. Alam mo, Marco, yung apo ko, matagal na siyang nagtiis. Pinatawad ka na niya. Ano pa bang gusto mo? Bakit parang sinisisi mo pa siya na nagawa niyang mahalin si Sir Elo? Pinagtagpo sila ng tadhana sa panahon na kailangan nila ang isa't isa. Tapos ngayong masaya na sila, darating ka para sirain sila. Anong klase kang lalaki? Kung talagang mahal mo si Catalina, pababayaan mo siya kung saan siya liligaya, sabi ng lola ng dalaga. Pero, Abuela, ako ang mahal niya. Kami ang nagmamahalan. Kahit na 5 taon kami nagkahiwalay, hindi ko siya nakalimutan. Tapos ilang buwan pa lang silang magkakilala ni Elo, sasabihin niyo na siya na ang mahal ni Catalina. Ay, damuho ka, sabay batok ng matanda kay Marco. Aray ko, Abuela, bulalas nito. Marco, ako'y walang galit sa'yo. Pero sinaktan mo ang apo ko sa mga salita mo. Sinabi mo sa kanya na dahil sa kakulangan niya kaya mo siya hiniwalayan. Doon pa lang, pinatay mo na ang puso ng apo ko. Ipinamukha mo sa kanya na hindi sapat ang pagkatao niya para mahalin mo. Kaya kung ako sa'yo, pag-isipan mo. At alamin mo kay Elo kung ano ang pinagkaiba niyo ni Elo bilang lalaki.
Baka sakaling matauhan ka. At sa susunod, hindi ka na magkakamali, payo ng matanda. Kaya nang sumunod na gabi, nagkita si Marco at Elo sa isang lugar sa ermita. Doon napili ni Elo na makipagkita at makipag-usap. Sa isang bar naman, malapit sa lugar kung saan niya unang nakilala si Catalina. Alam mo, Elo, nagtiwala ako sa'yo, di ba? Hindi ko pa sinasabi na until now, hindi pa ako nakaka-move on sa ex ko. Di ba ikaw sa lahat ang nakakaalam kung gaano ako nagdurusa at nagsisisi dahil iniwan ko at hiniwalayan ang mahal ko? Bakit naman siya pa, sa lahat ng mga babae, ang minahal mo? Bigla nitong dinampot ang bote ng alak, tsaka tinungga. Ang ginawa niya, sinaklot niya si Elo sa suot na polo at dinala sa labas ng bar. Itinuro ang kahabaan ng kalsada kung saan samot-saring mga sasakyan ang nagdaraan. Marco, makinig ka. Alam mo ba na sa kahabaan ng kalsadang ito, si Catalina, wala sa sarili, lasing na lasing, halos masagasaan na siya. Alam mo ba kung bakit? Dahil sa mga taong humusga sa kanya. Sa tuwing babanggitin ang kapansanan niya at isusumbat sa kanya, para na siyang pinatay. Alam mo ba yun? At kahit kailan, hindi ko yun binanggit sa kanya. Dahil tanggap ko siya kung ano siya. Minahal ko siya. Hindi lang dahil sa mga magaganda niyang katangian, kundi dahil siya'y siya. Alam mo ba yun? Yun ang malaking pagkakaiba natin. Tinangka niyang talikuran ng kaibigang si Marco, ngunit sinugod siya nito. Doon na sila nagpang-abot. Nagkasakitan sila, at walang umawat sa kanila hanggang sa napagod sila sa pagsusuntukan. Magkatalikurang napasandal sa isa't isa. Grabe ka, Alejandro. Bakit mo nagawang mahalin ang ex ko? Sambat pa rin ni Marco habang nakaupo sila sa sahig, nakasandal sa likod ng isa't isa, kapwa hinihingal at pagod na pagod. Lingid sa kaalaman nila, nasa di kalayuan si Catalina at nakita nito ang pag-aaway nila. Mang Fernando, ang sama ko sa 2 taong iyon. Ako ang dahilan kung bakit sila nag-aaway, sabi nito kay Mang Fernando. Nako, hindi, ganyan talaga ang totoong magkaibigan. Kung minsan, nagkakaroon ng dahilan para subukin ang katatagan ng kanilang samahan. Pero alam ko na hindi ka nila pareho isinuko. Hindi ka isusuko ni Alejandro kasi alam kong mahal ka niya, sabi ni Mang Fernando. Mang Fernando, may 500 ka ba riyan? Wala sa loob na tanong ni Catalina habang nakatuon ang paningin sa 2 lalaki. Naku naman, uutangan mo na naman ako. Wala sa oras ang pangungutang mo, natatawang sagot ng matanda. Kasi hindi ko pa nababayaran yung utang ko kay Sir Alejandro. At dahil mahal ko siya, gusto ko na pong bayaran yun. Ayos lang po ba kung iabot mo sa kanya ang 500 na yan bilang tanda ng kabayaran ko sa lahat ng utang ko sa kanya? Tatanawin ko pong malaking utang na loob yun. Salamat po, pagpapasalamat ni Catalina sa matanda. Kinaumagahan, nagising si Alejandro sa pamamagitan ng halik sa pisngi ng kanyang kapatid na si Isabela. Kuya Alejandro, gising na. Ang dami mo pong pasa at black eye. Magapo yung mga mata mo, sabi ng bata na halos maiyak nang magmulat si Alejandro. Isang mata lang ang naidilat niya. Marahan siyang bumangon. Maya-maya, ang ina naman ang pumasok. Anak, ilagay mo ba itong mga yellow dyan sa paligid ng mga mata mo? Grabe naman ang naging pag-aaway ninyo ni Marco, naaawa siyang pinagmasdan ng ina. Kuya, nag-aaway pala kayo ni Kuya Marco. Akala ko ba mag-best friend kayo? Tanong ni Isabela. Oo naman, Isabela. Ang tunay na magkaibigan, kung minsan, nag-aaway rin, sagot niya sa kapatid. Pero ito pa lang ang unang beses na nag-away kayo, at nakakalungkot na tungkol pa ito sa isang babae. Si Catalina ba talaga ang mahal ninyong pareho? Tanong ng ina. Hindi ko po isusuko ang mahal kong babae. Alam kong mauunawaan ako ni Marco, sabi niya. Ngunit biglang may kumatok sa pintuan. Maya-maya, sumungaw ang ulo ni Mang Fernando. Nakakagulat ka naman, Mang Fernando. Bakit narito po kayo? Moalang-galang na sa inyong lahat, kasi si Catalina, nakita kayo kagabi na nag-aaway ni Marco. Ipinabibigay niya itong 500. Bayad daw sa lahat ng utang niya sa'yo. Sabi pa niya, sana'y maging maligaya kayong magkaibigan at ayaw niyang makita kayo na nagkakasiraan dahil sa kanya, paliwanag ng matanda. Ha, Mang Fernando naman, bakit ngayon mo lang sinabi ang lahat ng ito? Tanong niya. Kasi, ang tagal mong matulog. Kanina pa dapat, sagot ng matanda. Ngunit napatayo na siyang bigla at nagtatakbo palabas ng bahay.
Agad siyang nagtungo sa kotse. Mabuti na lang at nakastart na ang makina ng sasakyan. Agad niya yung pinaharurot, samantalang nasa airport na sila Catalina, pabalik ng Ilocos, doon sa dati nilang tirahan ng lola niya. Apo, sigurado ka na bang aalis tayo? Paano si Alejandro? Mahal ninyo ang isa't isa, at alam kong ikaw ang pinili niya, hindi si Marco, sabi ng lola ni Catalina. Pero lola, ayoko pong nakikita si Alejandro na naghihirap ang kalooban. Mahal niya ako, pero mahal niya rin ang best friend niya. Ayokong ako yung dahilan ng pag-aaway nila. Mahal ko silang pareho sa paraang alam ko. Minahal ko si Marco noon, pero ngayon, kaibigan na lang din ang tingin ko sa kanya. At bilang mabuting kaibigan, dapat kong hilingin na maging maayos sila, sagot ni Catalina. Hindi dapat ikaw ang gumagawa niyan, malakas na sigaw ni Marco. Napalingon sina Catalina at ang lola nito. Nakita nga nila si Marco, at marami din itong dalang bagahe. Nagkataon lang na nakita kita dahil pabalik na rin ako ng Ilocos. Ako ang dapat umalis, hindi ikaw. Ngayon, nakita ko na ang kaibahan namin ni Alejandro. Mahal ka niya ng buong buo, wala siyang itinira, hindi katulad ko na natakot at duwag. Dahil duwag ako, deserve ko ang matalo. Natutuhan ko sa inyong dalawa na ang matatapang at hindi duwag ang siyang nagwawagi sa laban ng buhay. Tama lang sa akin ang mabaygo at muling masaktan. Mahal kita, Catalina, at dahil mahal kita, handa kitang palayain at pakawalan, na parang ibong malayang makalipad sa himpapawid. Lumipad ka sa pugad ng pag-ibig ni Alejandro, sabi ni Marco, habang tumutulo ang luha. Ang lalim ng Marco, sigaw niya. Sabay ding napalingon ang mga ito sa kanya. Nagulat si Catalina at napalapit sa kanya. Agad nitong nahawakan ang mga pisngi niya na puno ng pasa. Anong nangyari sa mukha mo? Basag ang mukha mo tanong ni Catalina. Napalingon si Catalina kay Marco, at nakasimangot ang mukha nito. Oo, kasasabi mo lang kanina na kaibigan mo rin ako at mahal mo rin ako, kaya huwag mo akong tingnan ng ganyan. Nauutal at tila natakot na sabi ni Marco. Ayos lang ako, sagot ni Alejandro sa dalaga. Tapos, muling binalingan si Marco. Saan ka naman pupunta? Hindi ka dadalo sa kasal namin. Ano ba namang tanong yan? Nangaasar ka talaga, ano? Hindi na. Mamaya, hindi ako makatiis, sumigaw pa ako ng, itigil ang kasal. Kaya huwag na lang. Pakaligayahin kayo. Deserve ninyong sumaya at lumigaya, sagot ni Marco. Siya nga pala, ito, Catalina, ang huling boto para sa pagiging CEO. Ibigay mo yan doon sa oras ng botohan, bilin ni Marco, sabay abot ng pulang sobra, kung saan naglalaman iyon ng boto niya. Dahil isa pala ito sa may pinakamalaking shares of stock sa kumpanya nila. At ang tunay na dahilan ng pagbabalik nito ay para ibigay ang boto nito. Nagkamayan ang magkaibigan, at sa puntong yun, alam ni Catalina na hindi nasira ang samahan ng mga ito na inabot na ng dekada. Matapos ang araw na iyon, isang linggong lumipas at nagsimula ang botohan. Dahil sa pulang sobra na dala ni Catalina para iaabot sa mga kinauukulan sa kumpanya, ang boto ni Mr. Marco Forbes ay nagsasabing si Alejandro Vergara ang susunod na CEO ng kanilang kumpanya. Dahil doon, doble ang kanilang ipinagdiriwang. Kasunod naman noon ay ang kanilang kasal ni Catalina na ginanap sa isang malaking simbahan sa Manila. Mabuhay ang bagong kasal. Yehey, malakas na sigaw ni Mang Fernando. Yes, Mang Fernando, hindi po kayong nawala sa eksena. Ang bait po ng kuya ko, di ba? Sabi ni Isabela. Oo nga, sana nga po, Mang Fernando, sa kwento namin, ikaw pa rin ang driver namin, sabi ni Alejandro, na masayang nakamasid sa kanilang kuya na ikinasal. Samantalang nasa hotel na sila dahil bukas na ang kanilang flight patungong Ilocos, si Sir Ney ay mapang-akit ngunit tila nahihiya. Anong tawag mo sa akin, Janina? Tanong niya. Ano yun, babe? Ang ganda mo. Parang gusto ko nang magpatay ng ilaw, sabi niya nang umupo sa kama si Catalina. Sir Ney, ano kasi? Si Abuela. Atubiling sabi nito. Oh, anong nangyari kay Abuela? Tanong niya. Kinabahan na baka mamaya ay naroon pala ang lola ng asawa niya sa loob ng kanilang silid. Kasi sabi ni Abuela isuot ko raw to ngayong araw ng kasal natin. Tingnan mo, tapos bigla nitong ibinuka ang suot nitong bathrobe. Nanlaki ang mga mata ni Alejandro.
Hindi niya akalain na tuturuan pa ito ng lola nito patungkol sa ganong bagay. Babe naman, hindi mo naman kailangan magsuot ng ganyan. Mahal kita at maakit ako kahit na anong suot mo. Ikaw talaga, nayakap niya ito. Ayaw mo ba? Sabi kasi ni Abuela kailangan daw na maakit kita ngayong gabi para daw magkaapo na siya ulit, nahihiyang sabi ni Catalina. Napakamura, babe. Bale na basta palagi mong tatandaan, mahal kita at ikaw lang ang pinakamagandang babae sa paningin ko. Okay. Tapos noon ay sinunggaban na niya at pinupog ng halik ang kanyang asawa. Ang gabing yun ay naging napakahalaga sa kanilang dalawa. Makalipas ang 3 taon, nagkaanak sila ng lalaki na pinangalanan nilang Jason. Sa kasalukuyan, ipinagpatuloy ni Catalina ang pagtatrabaho bilang secretary ni Alejandro dahil masaya silang magtrabaho ng magkasama. Para sa kanya, wala nang hihigit pa sa galing ng kanyang asawa pagdating sa pag-aalaga at paggawa ng dapat gawin. Kayang-kaya kasi nitong sabayan ang bilis niya, lalo na sa pagtatrabaho. Okay, mommy, tara na at naghihintay na si baby Jason sa atin, tawag niya sa asawa. Sige, daddy, tamang